Ayun, si Sara, binangga mo ang may hawak ng second largest source of votes in the Philippines. What does it tell you? What does it tell you? Wala siyang pakialam. True. Oo. Nagigets nyo? So, ito na yung hulat niya na, ay, Day, wala akong pakialam kung nasa inyo pa ang kahit 60% ng bumoto sa akin or lahat ng taong bumoto sa akin nasa probinsya nyo. Wala akong pakialam. Kaya nga, diba, somewhere there, makikita natin, magandang sinabi niya na, ngayon lang sila nakakita ng politikong who has nothing to lose. Yeah, oo, minention niya yan. In-emphasize niya yan. AF. I don't give a fuck. So ang ate mo, at this point, she's now a tornado. Meltdown? Sarah's having a meltdown. Sarah's having a tornado moment. Damay-damay na tayo Okay. Alam nyo naman na ang mga content creator na critical sa gobyerno ay binabaon nila sa algorithm because they do not I don't know, ayaw nila ng mga criticism, gusto nila puri-puri lang. Ayan. So anyway, even Inday Sara, 'di ba? Sabi ni Inday Sara, if may magsasabi sa inyo ng totoo or merong mag-o-oppose dun sa mga gusto nyong mangyari, sina-silence nyo. Yeah, si Inday Sara said that today dun sa kanyang ambush press con. Ayan. Which ang topic natin ngayong gabi at may mga rin tayo, mga side topics rin tayo tonight. Pero ang comprehensive kasi noon kasi marami talaga siyang na-touch doon. Ngayon papanoorin natin yan ngayong gabi, magre-react tayo diyan. Teka lang, set ako ng link kay Sas. Baka mag-join. Ayun. Ngayong gabi, dapat actually ngayong araw, October 2022, supposedly may invitation si PRRD sa Quad. Ayan, sa Quad Committee. Yung Quad Committee, composed siya ng 4 na committee sa House of Representatives. It deals with POGO, EJK, basically lahat ng mga issues na binabato nila sa mga Duterte. Nagsama-sama ang mga buwaya at gumagawa ng sobrang nakakadiri talaga. Si Dan Fernandez, yung part niya dun sa Quad, ginawang pelikula, Diyos me. May background music yung video na pinapresent. Meron siya pinresent na CCTV. May background music. May bakit hindi pinresent ang CCTV na ito? My God, ano ba yan? Sobrang nakakahiya tayo sa mundo. Having a House of Representative like this, nakakahiya tayo sa buong mundo. Nakakahiyang maging Pilipino talaga. Every time na makikita mo mga ulupong sa Kongreso. As in. Ayun. Okay, well anyway, ayan, hindi natuloy kasi sabi ni PRRD, hindi siya pumunta sa hearing sa Congress kasi sabi niya, masyado nang late na ibigay yung invitation sa kanya. Tapos hindi maganda yung pakiramdam niya. After November 1, doon daw siya pwede. Ayan. November 1 talaga. After November 1 talaga. Sa November 2, okay na. Parang feeling ko talaga kailangan niyo i-mention yung November 1 kasi araw ng mga patay. Araw ng mga patay yun. Ayun. So parang kailangan talagang madinig. Ayun. Okay. Well, anyway, yun na nga, so abang-abang sa mga susunod na araw, gusto ko na i-capture yung mga nakaraang quad in preparation sa appearance ni PRRD. Kasi ang dami na nilang quad, di ba parang nakakailang session na sila. And even if the Congress is in recess, talagang pinupush nila tong quad. Ganon. And they feel na parang, wow, feeling nila they're doing us a favor pa by doing this Quad Committee hearings. Diyos, may sayang kuryente sa inyo mga wala naman kayong mga tanungan dyan na nakakaloka talaga. Tinry kong panoorin yung nagka-catch up kasi ako sa mga hearing ng Quad kasi talagang gusto ko talagang reactan ng bonggang-bongga yung mga Quad hearings na yan. Yung lumabas si Kerwin Espinosa, meron siya tinituro na police, si Colonel Marcos, if I remember it correctly. Colonel Marcos. Na yun daw yung pumatay yun daw yung team na pumatay dun sa tatay niya. Ayun.
Makita mo talaga ano, if whenever the police officer is trying to explain something, ay hindi ka responsive, hindi ka sumasagot ganyan. Pagkatapos rude yung pag-interrupt. Hindi ka sumasagot, ano ba yan, ganyan ganyan. Ako, tapos si Akop pa, sabi pa ni Akop, ikaw, hintay mong magtanong ako. Talagang ginaganon yung full-fledged colonel to ha, yung ginaganon ni Akop. Ganon. Si Akop din parang sundalo rin yata yan. So, ganun yung ano nila, ganun yung style nila. Tapos, pagdating kay Kerwin, talagang grabe, talagang full effort talaga sila sa full effort talaga sila sa pag-lift ng credentials at ng credibility ni Akop. May tanong pa si Dan Fernandez na, di ba tatakbo kang mayor ng Albuera? Di ba tatakbo kang mayor ng Albuera? Sabi gano'n ni Dan Fernandez. Ano ba talaga ang gusto mo? Talaga bang ang gusto mo to seek for justice para sa iyong tatay na pinatay o maging mayor ng Albuera? Ganyan-ganyan. Si Kerwin, syempre, ready yung answer niya. Sabi gano'n ni Kerwin, to seek justice for my father. Ay, gano'n ni Kerwin. Sasabihin gano'n, paano yan? Tumatakbo kang mayor, ganyan-ganyan. Willing po akong bitawan, mag-withdraw sa pagtakbo ng mayor para lamang makamit ang hustisya ng tatay ko. Talaga ba? Sabi gano'n ni Dan Fernandez. Grabe ha, na-touch ako. Sabi ni Dan Fernandez, grabe ha, na-touch ako na willing kang kalimutan ang pagtakbo bilang mayor ng Albuera. And it spells script. Script. Ay, alam mo yon, if I noticed that meron talagang master script yung quad. And the way that they arrange the kasi makikita mo kapag ka-align sa kanila yung kongresista, talaga yung sunod-sunod talaga yung mga questions, yung nagko-complement talaga yung nila, yung mga questions nila in such a way na talagang mabubuo yung storya na gusto nilang buuin. Ganon. And if you're not critical enough, talagang alam mo yon, yung papaniwalain talaga nila yung mga tao dun sa mga kwento-kwento, ganyan-ganyan. Kasi for example, yung mga sinasabi ni Kerwin, dismiss na po lahat ng kaso ko, inimi, ganyan-ganyan. Tapos yung mga, pagka yung pulis ang nagsabi na, well, yung murder case sa amin, na final, na kung saan sinabi na minurder namin yung tatay ni Kerwin, acquitted kaming lahat, ganyan. But, the Congress is not yung members of the Quad is not going to highlight na, okay, so hindi naman pala nakasuhan naman pala yung mga police and emerald. But they spent some time explaining na parang, bakit na-dismiss ang lahat ng kaso ni Kerwin, yung mga niya, ganyan-ganyan. So na-dismiss. So ibig sabihin, ganyan-ganyan. So harassment to. Pero yung sa mga police na kinasuhan ng murder laban dun sa pagpatay sa tatay ni Kerwin, dismiss din ang lahat ng kaso, but they did not really spend any time to to parang talk about it na paano yan, Kerwin, mukhang is illegitimate police operation kasi nakasuhan naman pala yung mga police na sabi mo pumatay sa tatay mo pero na-dismiss rin sila lahat. Diba? So obvious talaga yung yung one track mind nung quad hearing, and I really wanted to kasi ang hahaba ng mga hearing. Pero mag-invest ako ng time because I think it's very important that we review all the things that happened during the quad hearing from day one before mag-appear si PRRD dyan. So ako, I suggest that you also review it. Pero pag-usapan natin, I'll really going to invest some time in order to compress and update everyone dun sa mga kaganapan. Kasi panay ka bullshitan talaga. As in. Ayun. Okay. Well, anyway, mabilis lang tayo sa mga batian. Pagkatapos ito ay lalarga na tayo. Ayan. Hello, Robbie Magno, ang ating first honor ngayon. Generation WTH, Gracie De Jesus. Incomparable Jays. Ayan. Isang Jusme para kay Charis, aka Sandra. Iyak sa social media. Ayan. Je Gonzalez, Jupao Gasol, Karen Villaspir, Amor M, The Togethers Club, Gracia. Carlex Crespo, hello, Akab. Jessie C, Mara, Gracie, Kuya Ken, Wagas Forever, JL, hello, G Acuña, Divine Umayam, Rick Gamer, yo Joey, sabi niya, Roy Maceda, hello, Okan Umaluhokan, hola, watching from Doha, Qatar, Hazel Eyes, Bing Videos, Fatima Faith, Frey Navs, am I late? Hindi ka late, maaga ka. Actually, it's on time. Rick Borja, hello. Frey Navs, Alex Bank DG, Jupao Gasol, Ho1, Sire Cedro, Rose NV, Chel Umali, Twinnie Winnie, Tony Lesh, Maria Cecilia, Kuya Ken, Veronica Jego, Nick Storalba, Maria Fe Encarnado, Michelle Mangarin, Wapakels,
Kersha Faye Durang, Burns, Yolanda Pangyandulay, Isabel, Eloida Samaniego, Yen, Nora De Jong na ayaw pumayag na pogi si Duke Frasco, Jerry O. Maya, Amir Khalil, Finn, El Champurado, Tita Jo, hello, hello, Pandalito, Abigail de la Cruz Isip from Dubai, Nora de la Cruz, Misty from Mel, Lion Carlos, ayan, at ang dami-dami nyo na. Ako si Ors, Random TV, yan. Tita Banig Nation, plancha na, ito ang work ko na nakakaantok, pero with you, Miss Joey, gising, natapos ko planchahin ko, thank you. Happy to serve! Ayan. Hi, Joey, watching live habang nasa biyahe. Ingat-ingat, Niha. Gilbert Ventimiglia, hello. Tifa Lockhart, Dutertista, good evening. Ayan. Dutertista, hello. Ayan. Alam mo, mas bet ko yung white. At saka yung mga nag-order ng ng Dutertista shirt, na ship ko na po lahat. Ayan, paparating na po sa inyo ang mga t-shirt at mga libro na in-order ninyo. Ayan, konting kembot lang, intay-intay, makakarating na yan sa inyo. Bargain Shopper, Mariah Carey, George Lou, Marksman. 1 minute pa lang nag-notif agad sa FB ko, sabi ni Marks. Ay, congratulations. Ayan, okay. Well, anyway, teka lang ha, di na ako Hello, Deng Veluz, Andresa sa HK. Ayan, Christine, fact check na naman, Sorsogon lubog na. Inuna ang festival kaysa... Ay, talaga ba? Oo nga, no? Ingat po kayo kasi talagang, nakapasok na yata si Christine. Ang bagyong si Christine. Ayan, so ingat-ingat. Sabi ni Boods Art, that's my favorite part of the ambush interview when she said, I'm nothing of unstable, unbecoming, unsound mind. I'm just unforgiving, unyielding, unbow. True, di ba, Boots? Ang lakas ng dating talaga. Ina. Hi, Kuya Archie. Hello, hello. Ayan. Okay. Ayan. Start na tayo? Okay. So, konting if you are living under the rock, muna tayo. Update ko lang muna kayo ng very, very light. Nag-press con si Inday noong October 18, I think, kung saan marami siyang mga tinalakay na issue. So basically, sinabi niya kung kailan nag-start yung toxic relationship, kung saan na-reveal niya yung kwento ng kadete na nang-arbor ng relo. Meron siyang comment kay Tambi na nakakahiya si Tambi sa international stage at grabe talaga yung mga pinagagagawa. Meron siyang mga, inexplain niya basically yung issue kung saan nag-react si Bongbong Marcos at sinabi niya na probably he was deceived by Inday Sara. Ayan, siya ganun. So, in answering that, maraming pinakawalan na mabibigat na salita si Inday. Kagaya ng paggamit at pag-prioritize sa paggamit ng government resources pag-prioritize kay Lisa Marcos. 'Di ba? Sa paggamit ng mga government resources. Okay? I-reiterate niya yun sa budget, na-mention niya yung kanyang pagkamuhi doon sa tratong ginawa sa KOJC, kung saan ni-reiterate rin ni Inday Sara yung kanyang pagsisisi at guilt na nararamdaman para sa KOJC. Ayan. Ang dami niya mga sinabi doon, no? Ang dami niya mga pinakawalan. Nagsalita rin siya tungkol sa 5 nakikita niya na impeachment ground laban kay Bongbong Marcos. Ayan. Nagsalita rin siya tungkol sa of course yung naging sobrang viral yung nag-message siya sa group chat nila. At yung group chat na yun, maraming tao daw doon ha. Maraming tao daw sa group chat na yun. Pero nandun si Senator Amy, kung saan sinabi ni Inday na pag di nyo ko tinigilan, huhukayin ko yung tatay nyo, tapos itatapon ko sa West Philippine Sea. Ayan, nasira na ang ulo ng sambayanang Pilipino. Ayan. So basically, sa dinami-dami ng mga sinabi ni Inday, at sa dinami-dami ng mga komento niya, that includes governance, sa use of resources, Okada bribery, di ba? Although she did not say it like directly, pero she mentioned how Martin Romualdez is an embarrassment to the Filipino people. Wala man lang naghukay, wala man lang nagdig, na parang bakit yun nasabi? But anyway, Inday promised that she's going to talk about Tambi in a separate press con. And excited na ako para doon.
mainstream media is not talking about the bribery issue of Martin Romualdez. Hello, gising-gising, putang ina niya naman, no? Diba? And there are some lawyers, content creators, who are paying attention to the Okada issue but are dismissing it. But are dismissing the ano, parang hindi naman ganun kasama. Yung parang ganun. Ayun. Kaya minsan, ano rin talaga ako, duda rin. Alam mo yun, hindi talaga katanggap-tanggap yung nakakataka kasi yung parang they are offended dun sa reaction ni Inday dun sa pugot ulo dahil sa ginawa dun sa yung gusto pugutin yung ulo sa ginawa dun sa kadete, ganyan pinahiya, offend na offend sila doon sa huhukayin yung buto ni FEM. Pero hindi sila na-offend sa bribery na nangyari. Hindi sila offended sa mga budget insertions na finlag ni Inday ng paulit-ulit. Hindi sila offended doon sa mga violation of human rights na nangyari sa KOJC compound. Diba? Sobrang kukupal talaga nitong mga to. Pero na nagsabi si Inday dun sa buto-buto at yung nai-imagine, it was an imagination of Inday, yung gusto niya pugutan. It was an imagination. Ayun. Nakakatawa pagkatapos ang dami ng mga comment, ang dami ng mga responses, and Inday actually mentioned reaction ni Coco Pimentel, Boying Remulla at saka nung Young Guns. And of course, yung reaction ng mga anak tungkol dun sa kanyang press con na yon. Ayan. Okay, so ready na ba kayo? Ready na ba kayo? I-ano na natin? Buti na lang. Thank you very much, SMNI, dahil kinover nyo ng bonggang-bongga yung press con. Kasi sa ano lang eh, sa ABS-CBN, clip lang, di nila binuo eh. Ayan. So, ang hirap maghanap ng yung mga ganitong ambush interview, ang hirap maghanap ng coverage. So, thank you, SMNI, for covering. Ayan. Ayan, okay. So, ito ang ambush interview na nangyari kanina. Hintayin lang natin. Magkakasound yan. Magkakasound. Wait lang. Ayan. Magbigay pa, habang iniintay natin ang sound ng SMNI, i-welcome muna natin, magbigay pugay tayo sa, ano ba? Little sister, ano? Xiao Meimei. No. Linja, Xiao Meimei. Ano ba naman yan, Joey? Hindi ko narinig. Bingi ka ako, bingi. Kaya ka madalas napapaaway. Kita mo yung tawa ni Joey, no? Tawang kriminal. Grabe siya makakriminal. Ayun. Linja. Okay, repeat after me. Linja, Xiao Meimei. Linja. Linja. Meimei. Xiao Meimei. Ayun. Okay, ulit. Linja, Xiao Meimei. Linja, Xiao Meimei. Linja, Xiao Meimei. Yes, that's very nice compliment. It means, it's an idiom. It means, it's like the girl next door, ganon. Siyempre yun talaga yung kailangan yun talaga yung kailangan i-emphasize. Ayan. The girl next door. Yeah, yan ang sinabi sa akin ng Chinese ambassador noon, off the record. Pinost ko yun eh. Sabi niya, in China, actually may nagsabi na yan sa akin before. Mga Chinese schoolmate ko before. Sabi ko, Tapos nung sinabi ulit ng Chinese ambassador, sabi ko, oh my God, I didn't know it's a compliment. Ayun pala yun. Talagang Oh, may kanta dyan. Linja, Xiao Meimei. Yeah. So, ibig sabihin, the girl next door. So, it's parang yung di ba yung pelikulang Girl Next Door? Yung porn star, yung di ba yung parang teenager na bata, nagkaroon siya ng kapitbahay, tapos yung kapitbahay pala niya porn star. Tapos crush niya. Ayun. Anong Linja? Linja, Xiao Meimei. Xiao Meimei. Linja, Xiao Meimei. Linja, Xiao Meimei. Okay, let's do it. Okay, anong topic? Ito nga, ang tawag dito, well,
I'm pretty sure nasundan mo naman 'di ba na nung nag-press con si Inday. Kasi nag-react siya dun sa sabi ni Bongbong na feeling niya na-deceive siya ni Inday. Parang siya yung nabudol gano'n. So nag-react si Inday doon. Doon sa course ng reaction ni Inday, ang dami niyang mga binitawan na mga salita. Like for example, yung pinaanuhan niya si Martin Romualdez, nagsabi rin siya tungkol doon sa pagpa-prioritize ng paggamit ni Lisa Marcos ng mga government resources. Hindi wala naman mandato si Lisa Marcos, ganyan. She also talked about yung reiterated yung sa mga budget insertion, yung mga babalaghan doon, ganyan. Grounds, nakikita niyang grounds for impeachment kay BBM. Meron siyang mga minention na talagang yun ang pinick up ng mainstream media, which is yung hukayin niya yung buto ni FEM tapos itatapon niya sa West Philippine Sea pag hindi siya tinantanan sa pag-atake. And yung kanyang imagination about do sa gusto niyang pugutin yung ulo ni Bongbong dahil do sa ginawa niya doon sa kadete na nag-arbor ng relo. Doon sa kadete na nag-arbor ng relo. So ngayon, from those two items, ang daming nag-react na mga politiko. Si Coco Pimentel, si Boying Rimulya, mga kongresista sa House of Representatives, at saka yung dalawang Marcos na bata, si Sandro at saka si Matthew Manotoc. Ayan. So, si Inday, meron siyang press con kanina, in-address niya tong lahat. Ayan. In-address niya tong lahat. Ayun. So, ngayon, ito yung re-reactan natin, itong ambush interview sa kanya. Ay, napanood mo na ba to? Yeah. Oo. Ayan. Pero, panoorin natin ulit, ha? Para ma-reactan natin ng part by part. Ayun. Ay, nagsisimula pa lang kayo. Oo, nagsisimula pa lang. Ayan. It was subtle, but I love that VP made it clear that she is against the fiasco that is the situation in the WPS. I'm glad to know she won't be America's sock puppet against China. Ayan. Okay? Teka, i-play na natin. Wait lang. Pre-election survey, huwag na natin balikan yung 2022. And diversionary tactics. Okay, sige. So, unahin ko muna, mamaya na yung mga family members na, unahin ko muna yung Senator Pimentel. Unahin ko muna Senator Pimentel, Senator Escudero, Remulla, sino ba isa? Amy Marcos. Yan. Wala siyang comment. Sa Senator Mag-Socor Pimentel, SP lang po. And then, young guys. Guys pala, sorry. Okay. So, yun. So, binasa ko yung kanilang mga statements. And nakita ko doon ay puro unusual, unbecoming, unhinged. Ano yung isang nila? Hindi, may eh. Yeah, unhinged, unusual, unbecoming, unsound mind, and what was the other one? Unstable. Okay, si Pimentel was unusual, si Escudero was unbecoming, si Young Guns was unsound is Remulla, unhinged is one of those, and then Young Guns is unstable. Yes. So, yung lima na yan, yun lang naman yung gist ng mga sinasabi nila. And, unahin na muna natin, dalawa kasi siya eh. One is legal, doon kay DOJ, and then one is a demand for a psychiatric exam, doon sa House of Representatives naman. Okay. So, unang-una, ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. There is a big difference between talking about desecration a body and actually desecrating a body. Talking about desecration of a body is not desecration of the dead. Alam mo, nakakaloka, yung ano kasi ni
'di ba parang ang statement ni Remulla, pag-aaralan nila kung merong na-violate na batas ito yung nakakabwisit dun sa administration kasi, yung mga bagay na hindi niyo naman dapat na nire-reactan. Tapos they are giving parang credence doon sa posibleng merong violate na batas si Inday by saying na pag-aaralan. When in fact, first day mo ng law school sa criminal law subject mo, ang sasabihin sa'yo, ang mga crimes, pag iniisip mo lang yan, hindi yan krimen. Ang mga crime, kailangan overt act yan. So, ibig sabihin, kahit imaginein mo yan ng 1 million times na gusto mong patayin si ganyan or gusto mong anuhin to, walang kaso doon. And ano yan ang tawag dito, parang, ano yan yung parang radyo yan sa law school, parang overt act, kailangan mo ng overt act para magkaroon ng krimen, ganyan. Pagkatapos si Boying Remulla, bigla niya sasabihin, pag-aaralan po natin. Hindi po pwede nga yun. Kasi like, for example, the closest that you can file is like attempted. Okay? But the thing is, the attempt must still be overt. There is a planning involved. Yes. Even the attempt is an overt act. Exactly. Oo. But the thing is, like, for example, pag material fact na ikaw ay tumanggap ng bribery sa Okada, is that an overt crime? Alin yung ano? Sorry. Halimbawa, kung ikaw ay na-establish na material fact sa isang kaso na tumanggap ka ng bribery sa Okada, is that an overt crime? Yes, it is! Lalo na kung may video at saka mayroong mga proof to that effect. The material fact na siya sa isang kaso. Correct, oo. Yes. Meron ba ditong lawyer? Di ba? Mga bakla. Meron ba ditong lawyer? Magpa-acute ka na nga ng lawyer para meron tayo. Teka, maghanap law department. Gising ba ang ating law department? Gising pa ba ang mga lawyers natin? Law department, gising pa ba kayo? Teka, mag-send ako. Yung hindi lawyer, huwag na kayo sumagot. Charot. At least, dapat nag-aral tayo ng 4 years sa law school sa Pilipinas. Charot. Law department, umakit naman kayo. Teka, magpaakit tayo law department. Wait lang. Okay, law department. Legal department, paakit kayo. Legal department. Basic legal questions lang. Para hindi sila bala. Ayan, okay. Hintayin natin. May ano pa, naka-green pa yung ineme nila. So. Okay, thank you so much. Okay. So nakakaloka dito yung, ano ang significance sa ginawa dito ni Sara Duterte? This is a graded recitation. Dito sa portion na ito. Nako, may graded recitation po ito, ha? Oo. Ako ang law pero walang department, charot. Itag natin. Si Trillanes, mga madam tahi. Anyway, ayan. Baka merong ano dyan ha, merong lawyer dyan na gustong umakyat. Kapag hindi lawyer, wag mo nang umakyat ha. Ito kasi, binardagol niya. Sinong binardagol niya dito? Dito sa statement niya, sa first part, ito si Boying Remulla. Inuna niya si Boying Remulla. Anong significance ng ginawa niya dyan? Sa pagbabardagol niya kay Remulla? In-expose niya na, 'di ba? We are really in a very unfortunate situation dahil more than that, girl. More than that. Hirap naman ito, may recitation, busy. Ay, recitation to, no? Invite mo ako, ay mo ng graded recitation. Kay Boying lang. Significant na ginawa ni Inday Sara dito sa pagbardagol niya kay Boying. Ano ba? Kasi parang ayokong i-stretch, pero parang gusto kong i-entertain yung idea na since sinabi ni Inday that Boying doesn't know what he is doing, he is capable of doing something else na hindi rin naaayon sa batas. Ganon? Ay, hindi. Alam niyo natin incompetent. Diyos ko, Day. Do you need to keep on? Hindi, ito yan. Okay.
the professor will take over because the students didn't do their homework. Grabe siya. Sa lahat ng taga saan si Boying? Cavite. Anong relevance ng Cavite sa politika ng Pilipinas? Vote rich. Pangalawa yan, pinakamalaking boto. So anong number one? Cebu. Pangalawa yung Cavite. So ngayon, bakit sa tingin mo hinahalik-halikan nila ang kulang na lang girl is kulang na lang talaga is hadahin nila yung mga Remulla in public. Diba? Okay. Kanya Remulla sa Cavite. Yeah, because they allotted 1 billion fund for Cavite recently, di ba? Yes, because Cavite is vote rich. Yan lang yan, girl. Okay? Vote rich ang Cavite. Ngayon si Sara, binangga mo ang may hawak ng second largest source of votes in the Philippines. What does it tell you? What does it tell you? Wala siyang pakialam. True. Oo. Nagigets nyo? So ito na yung hulat niya na, ay day, wala akong pakialam kung nasa inyo pa ang 60% ng bumoto sa akin or lahat ng taong bumoto sa akin nasa probinsya nyo. Wala akong pakialam. Kaya nga diba, somewhere there, makikita natin, magandang sinabi niya na, ngayon lang sila nakakita ng politikong who has nothing to lose. Yeah, minention niya yan. In-emphasize niya yan. AF. I don't give a fuck. So ang ate mo, at this point, she's now a tornado. Meltdown? Sari's having a meltdown. Sari's having a tornado moment. Damay-damay na tayo Okay, si bakla parang Kill Bill, no? Para siyang may kill list. Si Sara Duterte ay parang si Uma Thurman sa Kill Bill. Si bakla. Okay, sino? Coco Pimentel, Escudero, Boying Remulla, Young Guns, and mga anak. Si bakla. Kill Bill. At sino ang in-spare ni Uma Thurman sa Kill Bill? Diba yung anak? Anak ni Viveka. Anong pangalan ng black girl? Diba yung sinabi niya, pagtanda mo, if you're still angry, sige, pagbibigyan kita, magtigihan tayo. Pero pagtanda mo na. Pero ngayon na bagets pa siya, hindi niya na in-spare. Diba? Kasi nga, yan Assassin's Code. Do not involve the innocent as much as possible, especially children. Ayan, anak ni Black Mamba. Pero si bakla, no, parang, alam mo ngayon si Sara, parang siyang si Uma Thurman na comatose. Tapos nung nagising, nag-rampage. Nagising siya na putang ina, kinakantot na ako habang ako'y nakadapa. Correct. Sandali lang ha. Pak! And now, she's now in her pussy wagon. Sandali lang ha. Wait. Feeling everyone on their way. Di ba ganyan siya? Sandali lang. Sino kayo? 1, 2, 3. So ngayon, ang inuna niya, bakla, si Remulla. Hawak ang number 2 province sa Cavite when it comes to votes. So walang pakialam si 2 million? Okay, minus 2 million. And probably that is also the leverage that the Remulla has kasi di ba parang ang chismis sa kaparangan is that yung Island Cove na meron silang stake na dinedeny ni John Vic Remulla ay nag-ooperate pa rin up until this point despite the fact dun sa mga despite the fact na tawag dito may mga nagsaraduhan ng mga pogo dahil nga yun yung wish ni Bongbong na legal or illegal ang pogo ipapasara, pero tuloy daw according dun sa mga maraming mga bubuit, tuloy naman daw ang operations doon. So paano hindi tuloy ang operations nagtayo na doon ng Meralco na substation nila to service the entire Emerald. The entire facility. Paano ba yun? Ano itatanggalin mo uli? Ano lang yan? Emerald. Ano nang nangyari dun sa... Kaya ito, wala na siyang pakialam. Si Sara,
Cavite, okay, X, minus 2 million. Bala na kayo mga taga Cavite, pero for Sara, lahat na kayo, 2 million na kayo dyan. O, 2 million na kayo dyan, hawak ni Remulla. Okay, wag niyo kayo boto. Do I give a fuck? Sasabihin ko pa rin, bobo yung Secretary of Justice nyo, na galing dyan sa inyo, na taga dyan. Diba? Sabi, baka i-demanda ka sa figure of speech mo. O, di-demanda nila. Pwede naman sila pumunta dito sa Beijing, magsampa sila ng kaso. O. And then, so wala na siyang, ano na siya ngayon, at this point, she is the, she is now Uma Thurman after the marriage. Bakla tama-tama yung Kill Bill na storya niya. Yes, pasok na pasok. Kasi di ba, nakasal siya, tapos nung kinasal siya, doon siya after nun siya ikasal, doon na siya tinegi-tegi lahat ng mga emero, pati nung mga akala niya, close niya, etc., Chorva. And now, akala nila, nakoma na nila si Uma Thurman. Uma Thurman, oo. Eh, habang nakakoma na, kinakantot pa rin siya. So, nagising siya. Nagising siya sa coma, sa deep sleep. Kaya ngayon, ang una niyang target ay si Remulla. Okay, Remulla, X. Next. Ayan, okay. Tapusin natin yung reaction ni Inday doon. Dapat, sana siguro, as a lawyer, maintindihan niya yon agad. But apparently, sabi nga ng iba, pag mabilis ka, meron talagang mga mabagal ang pick up. So, yun. And the next one is neuropsychiatric exam. Wala akong problema doon. Game tayo. I will call that neuropsychiatric exam. Pero, let us make this an election issue. Yung young guns, I am sure kasi young sila, magpapare-elect pa yan. They are running as re-electionists. So, gagawin natin, 2 tests sa akin. Kasi sinasabi nila, unstable daw ako. E paningin ko naman sa kanila, unstable din sila. Diba? Kasi bakit? Aatake sila, pag sumagot yung inaatake nila, nagagalit sila. Tinatawag nilang unstable. E para sa akin, unstable din kayo. Bakit niyo ako inaatake? Diba? So, I will do 2 tests. Neuropsychiatric exam and drug test. Pero dapat, lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Including speaker, ma'am? As a voter, I am asking the candidates for Congress doon sa distrito ko, sa 1st District of Davao City. Now, 2 lang yung maalala ko ngayon, but I'm sure meron pang ibang kandidato. Maalala ko si Margarita Nograles and si Paulo Duterte. And as a voter, I demand na magpa-drug test sila. Kayong lahat, mga kababayan, as voters, you demand na magpa-drug test ang mga congressional candidates. Dahil kung unstable ako, sa paningin ko, unstable din sila. So, bakit ka naman magagalit kung ang inaatake mo ay sumasagot? Diba? Yes? Red? Okay ka dyan. Okay. So, nagamon si Inday. 2 test sa akin, sa inyo, isa. Kayo, drug test. Ako, 2. Magpapa-neuro, neurokinebular test para ma-check kung unstable siya. Pero kayo, magpa-drug test kayo. So, siya magda-drug test siya at saka yung psych test. But they have to do a drug test. In fact, she wants it to be an election issue. Actually, tama si Inday doon. Talaga dapat gawing election issue yan. Na yung mga kongresista na tatakbo, check natin, 'di ba? Magpaano kayo drug test? Ayan. May mga nagko-comment dun sa page ko na sinasabi, bakit kayo magre-require ng drug test? Ganyan, bakit kayo magre-require ng drug test? Eh hindi naman 'yan requirement sa sa constitution, ganun. Syempre ang stupid syempre nung correlation nila, pero sasagutin pa rin natin kasi marami kasing hindi makasabay, okay? Ang bait mo dun, eligibility 'yon para ikaw ay maging kandidato. Okay? Pag ikaw ay voter at nag-impose ka ng requirement, free for all yan para makuha ng kandidato ang boto mo. Okay? Para makuha ng kandidato ang boto mo. So, ibig sabihin, pag ang kandidato
gusto niyang i-impose na requirement ay drug test para iboto ka namin, kailangan magpa-drug test ka. Wala pong nagbabawal dyan. So can you please tigil-tigilin niyo ng paggamit ng constitution dyan sa ano na yan, sa requirement na yan. Wala rin po sa constitution na requirement na dapat ang wala rin po sa requirement sa constitution na ang mga congressman ay dapat hindi magnanakaw. Wala rin po sa constitution na ang mga congressman ay dapat tuparin ang pangako nila. Ayun, nag-reply na si Mix, magpapa-drug test daw siya sa Davao with Pulong daw dapat. Old video na daw. Yung pinost ni Pulong, sabi niya, tapang niya, di ba? O di game! Ito naman si Mix na panay sat-sat eh. Ay, hindi, dapat maganda. Sila mismo ang magpo-point kung anong buhok yung kukunin. Para very random. Dapat gano'n Pulong, makinig ka sa akin. Dapat gano'n ang challenge. Yung mga kandidato, dapat naka-blindfold sila. Tapos, ikot. Okay, ituro mo yung buhok. Ito, dito. Ituro mo yung buhok nung kalaban mo. Okay, dito. Okay, yun yung kukunin. Ganun din sa kabila. Para very, very random. Very fair. Tapos, siya. Diba? Tapos, kailangan double blind yun. Dapat hindi alam dapat nung nagte-test kung kaninong buhok yung which is which. Ganon. Double blind. So, parang ganun talaga. Oo nga. Ayun. Sabi ni Taurus, teka ma-off topic lang tayo saglit. Napanood nyo na po ba yung pinarusahan daw yung kadete, yung about sa relo, binalita sa GMA 7. Ba GMA 5? Sa GMA 7. Nakita ko na nga. Pero ang tawag dito, before yung mga violent reaction yun, guys, anong tawag dito? Ang nagparusa is the AFP. Kasi inappropriate nga daw yung action ng kadete. Ganon. So, kailan bang ginawa ng kadete yon? May 2024. Inappropriate. So, pinarusahan siya. Pinarusahan pero hindi nila sinabi exactly kung ano yung paruse. Alam mo, kadete, nagtapos ka man naman ng PMA, mag-abroad ka na lang. Kung sino yung kadete na yan, mag-abroad ka na lang, be. Actually, hindi na siya kadete kasi nag-graduate na siya eh. Di ba yan? Siya ng sundalo? Ano na siya? Tawag dito, may rank na yan agad after niya mag-graduate. O kaya nga, mag-abroad ka na lang. Malaki ang premium ng mga sundalo sa abroad kasi the discipline that they earn, etc. Mag-abroad ka na lang, be. Ayun. Yung sinasabi ko sa'yo, mag-abroad ka na lang. Oo. Di ba? Papayag ka? Na ikaw, ididiscipline ka, tapos yung commander-in-chief nagaganon, hindi ididiscipline. Tapos yung house speaker, nagkikeme ng pera sa Okada. Be, gaguhan. Kahit naman siguro, no? Sabi daw. Sa part kasi ng, sa part kasi ng EFP, kumbaga, parang hindi na, well, of course, syempre, ang tawag dito, ngayon kasi, syempre, nag-yield sila dun sa presidente. So, siguro, feeling ng EFP dahil napahiya yung presidente, ganyan, kailangan merong managot, ganyan. Kaya, ang kawawang kadete, ayan na, siya ngayon yung napag-initan. And to be fair, kahit naman si Inday Sara, sinasabi niya, meron talagang certain level of inappropriateness doon sa inarte ng bata. Kasi hindi naman talaga siya, yun yung sinasabi ko nung last time na hindi naman kasi talaga siya tradition. Hindi siya talaga tradition. I think ang tradition doon is yung kapag kagagraduate na sila, yung meron silang mga wish na gusto nilang makuha, ganon. And not necessarily with the president or with anyone, ganyan. Kasi nga, yung graduation nila, yun yung last day na safe sila. The moment they step out of the academy, pwede na sila ma-deads anytime. Kasi once maka-receive ng assignment yan at pumunta yan sa mga conflict areas, yun na yung katapusan ng kanilang yun na yung katapusan ng kanilang pagiging safe. Ganon. So, kumbaga parang, ang tradition talaga doon is that, kapag ka-graduation, it is their day. So, medyo pampered sila dyan eh. Kasi, yan na yung huling araw na safe sila. Ganon. So, yun. So, anyway, ang ko nga dyan is, kung si Bongbong, kung nasa matino siyang pag-iisip, pagkakataon niya yan actually para magkaroon ng brownie point eh. Pagkakataon niya yan para magkaroon ng brownie point na, well, hindi naman ako na-offend or whatever. Yung parang lang siya, yung magpakita lang siya na,
na ayaw niya maparusahan yung kadete or things like that. Pero which else, ayaw nilang mag-react. Tinanong si Lisa Marcos at saka si Bongbong Marcos tungkol sa mga statements ni Inday noong October 18. Noong October 18, yung una niyang press con, they will not answer. Tumatakbo sila, iniiwasan talaga. Remember, Inday said that BBM doesn't know how to be a president. Merong nagtanong na ang pangalan nito, merong nagtanong na reporter kay BBM na, Sir, Inday Sara said that you do not know how to be president. Tapos ngumisi lang si BBM. Ayan. Iron. Okay? Mga lilisang hina. Joey, wagas ka na nga mambara, ba't dami mong commenter? Sabi ni Carl Mark. Ayan mo sila dyan. Well, what can I say? Ano to? Saan sinabi to ni Ping Lacson? Take mo sa claim ni Ping na fake news daw liquidation by certification. Up to 500K lang daw yan. But still subject to COA audit. Ha? Hindi, open niyo yung book of accounts ninyo. Asan yung book of accounts? Oo. Ayun. Anyway, ito naman si Ping Lacson, parang, wag mo kami i-gaslight. Walang nakalagay sa resolution mo na na ikaw mismo tulong na hanggang 500,000. True. Ayun. Anyway, sabi ba sa amin sa Albay, ingat po kayo ha, yung mga tinatamaan ni Christine dyan. Ayan. Diba, na parang, parang saan naman nakalagay yung hanggang 500,000? It's your word against your resolution. Totoo. Parang, wag na tayong, girl, Ping, kahit hanggang 500,000 tas liquidation by certification, hindi pa rin okay yon, gago. Tangina. Okay yan? Okay, sa kumpanya nyo, okay yan? Hanggang 500,000, hindi na kailangan ng resibo. Transparent na tayo niyan? Ganyan. O di pwedeng ang gawin, ano yan, 500,000 in a year? Or every 500,000 na ibibigay sa'yo, hindi kailangan ng resibo? Magkaliwanagan tayo. Wala kasi nakalagay dun sa resolution mo. Ang nakalagay sa resolution mo, budget allotment for MOOE of every member of the Senate and congressman. Huwag mo kami i-gaslight, bakla. Correct. Ang problem kasi, to be fair dito kay Ping ha, kasi siguro nung panahon mo, maliit lang yung budget sa MOOE. Ngayon po kasi, billion na yung budget sa MOOE. Ay, malaki na yung 500,000 mo. Malaki na yung budget. And, sa kasawiang palad, Ping Lacson, ang huling itemized budget na nakalagay sa COA, senador ka pa. Okay. Okay, ito ang itanong nyo kay Ping Lacson. Okay? Ito So, ikaw nga girl, ikaw nga pumunta ng COA. Ayan. Okay. Saan tayo? Sa reports? Reports sa itemized. Itemized. Ito. 2020. Ito ba? Senator, ayan. Okay, lipat tayo ng page. Wait. Ayan. Pangilinan. Teka, Lacson. Ito, Lacson. Ang ano lang dyan, sigurado kami na hindi kailangan ng resibo yung salary mo. Salary mo yan 3.2 million per year.
Yan ang salary ng senador. Okay? O, meron ka ditong, siguro yung salaries din and benefits ng staff mo, no? Hindi to kailangan ng resibo dahil diretso to sa payroll. Tsaka ano yan eh, back by, yung standardized yan eh, back by ano yan eh. Halimbawa dito, meron kang other MOOE, 9.3 Ito, Senators Extraordinary and Miscellaneous Expenses, ayan o, 6 million, 3.6 at saka 836,000. Committee A and Committee B, ayan. Di ba? May mga ganyan-ganyan ka, tapos meron kang, ano ba to? Ano dito? Ano sinasabi mong, walang resibo, tapos punta ka dun sa, sa house. Teka. Nasa ang rule nyo yan, na 500,000. Tanong nyo sa kanya, asan po yung rule na yan? Bakit, anong marireact mo sa, kung kayo, sinasabihan ko ng politiko, hindi, hanggang 500,000, dapat silang tatanungin ninyo. Ang tanong nyo sa kanila, asan po yung rule na yan? Na hanggang 500,000. Self-imposed. At ang tanong, bakit kailangan, 500,000 within a year? Or 500,000 every bigay? So, halimbawa si Joey ay senador. So, ngayong araw na to, bibigyan ko si Joey ng 500,000. So, wala to, hindi to kailangan ng resibo. Liquidation by certification lang to. So, kung kinabukasan, bibigyan ko uli si Joey ng 500,000, kailangan ba yun may resibo? Or dahil 500,000 lang yun? 500,000 lang, hindi na rin kailangan. Di ba? Tanong nyo sa mga accountant. I think he's speaking about the amount kasi sabi niya kung 500,000 yung transaction, hindi na kailangan. Ibig sabihin, every transaction siya amounting 500. Every transaction amounting 500,000, wala nang resibo, or 500,000 ang ceiling na wala kang resibo in a year. Magkaiba yun, magkaiba yun. Worlds apart. And ang total budget niya for 2020 is 90 million. Minus salary mo dyan. So, sa isang taon lang niya, magkano ang budget ng office minus, niya? 6 million. Minus 6 million. 84 million ka, isang taon ka lang. Ay, 3.2, minus 3.2, and, teka, yung sa salaries ng mga tao niya, 21. So, 3.2 minus 21. Kasi halimbawa, ito, dito ngayon tayo sa House of Representatives. Ito, House of Representatives. Naka-flash na. Tingnan mo dyan yung Public Affairs Fund. Anong resibo? Public Affairs Fund. Ito. Ito lang po kasi available na budget allotment. Required silang i-publish ito, pero ito lang yung available year 2020. Ito yan. Tingnan mo yung Public Affairs Fund. Bawat isa sa kanila, pare-pareho, 2.8. 2.8. 2.8. Don't tell us, Lacson, na lahat yan makakapag-produce ng resibo na 2.880 lahat ang eksakto. Resibo. Ito, yung isa 1.4 kasi yung pala namatay. Oo. Sige lang. 2.8, Public Affairs Fund. Saan mo gagamitin yan? May resibo dapat yan. Tapos lahat sila pare-pareho, 2.880. Gaguhan. Tapos sasabihin mo? Sasabihin mo sa amin, lahat yan may resibo? Anong himala ito, Lacson? Na more than 10 people, makakapag-produce sila na eksaktong lahat ng ginastos nila ay 2.880 at 2,880,000. Yun ang talaga ng lahat ng resibo nila. Diyos ko naman, Lacson. Akala ko si Lacson, no? Alam mo si Lacson, ang feeling niya, kasi alam kasi niya, majority ng mga Pilipino, walang alam sa accounting, walang alam sa auditing. Because these are specialized subjects. Kaya maniniwala naman yung mga tao kasi wala naman sila alam sa accounting, wala naman alam sila sa auditing. Pero napakasimple lang ito, mga kababayan. 2,880,000, pare-pareho lahat ng congressman sa Public Affairs Fund noong 2020. Tapos sasabihin niya yan, lahat may resibo. Pare-pareho? Magpo-produce, halimbawa kaming dalawa, lahat tayo dito, ilan ba tayo dito, ilan ba nanonood sa'yo ngayon? 3,038. Can you imagine, sa 3,038 na tao, sabihin natin, na 200 tayo,
makakapag-produce tayo lahat ng resibo sa halagang pare-parehong halaga na 2,880,000? Ang ina. Lokohin nyo yung mga lelang yung panot. Pero, ayun. Diba? Nakakaloka. Kasi it is too fantastic to believe. Bakla, baka si Lacson, maanuhan niya na, malampasan niya na si Einstein sa laws of physics, no? At saka yung parang, let's say, totoo yung sinasabi mo na, 500,000 lang naman yan. Pagkatapos, does it meet the requirement of transparency? Diba? Sabihin na natin totoo yung hindi rin siya transparent. Kung ano yung 500,000 per transaction. Girl, 500,000 in a year. Sabihin na natin in a year. Yun lang ang hindi kailangan na resibo. Okay? Hindi siya malinaw. Tanungin mo siya, 500,000 per transaction or 500,000 for the year na walang resibo? Well, okay ba yun? Correct. 500,000, kung 24 kayong senador dyan, yan ay 12 million pesos. Diba? At hindi natin alam kung per transaction yan. At hindi pa natin alam kung per transaction yan. That is the most conservative, that is the most conservative scenario, which is impossible. Very unlikely na ganun. Very unlikely na ganun. So, malamang 500,000 per transaction. Per transaction yan. Per transaction yan. Per transaction. Sabi ni AI, do you think yung ginagawa ni VP is hurting or helping her? Wala nga siyang pakialam if it will hurt or help her. But she doesn't care, so you don't need to care. Siya na nga mismo nagsabi na she doesn't give a fuck, tapos ikaw you're giving a fuck. Oh, hindi kanya na nga. Bakit mo ba pinoproblema yung hindi nga niya pinoproblema? Oo. Wala siyang pake. Wala nga siyang pakialam. Diyos ko.